Nang umihip muli ang malamig na hangin, mabilis na nagtalakbong ng kumot ang dalaga. Lalo siyang natakot kaya't hindi niya gaanong naintindihan ang ibang sinabi ng kanyang ama't ina. Mahal na mahal ka rin namin anak at mag-ingat ka rin dyan palagi. Yun na lang ang narinig niya bago nawala na sa kabilang linya ang mga to. Pagkatapos na makikipag-usap ni Ana sa mga magulang niya, kahit natatakot man dali-dali siyang bumaba ng kama para isama nakabukas sa pinto at bintana. Pero eksaktong inalapat pa lang niya ang sliding window nang bigla namatay ang ilaw sa balkonahe na karugtong ng silid. Ganoon na lang ang pagkaripas siya ng takbo pabalik sa kama, di para humiga ulit kundi kumuha na isang unan. Yakap-yakap ang unan na yon nang kumaripas ulit siya ng takbo palabas ng silid na yon. Halos wasakin niya sa sobrang lakas sa mga katukna ng pinto ng kwarto ni Jason. Nandalin siya roon ng kanyang mga paa. Jason, please open the door! Sigaw ng dalaga sa boses na nanginginig sa takot. Mabuti na lang di naman pala nakalakang pinto. Kanina pa di makatulog ang binata dahil sa dami ng mga gumugulo sa isipan niya. Di niya mabilang kung ilang beses siyang napabaling-biling sa kama. Kahit anong posisyon gawin niya, kahit anong pilit niyang ipikit ang mga mata, pero ang isip niya akupado na isang babaeng nasa kabilang silid lang. Nilakasan niya na nga ng aircon eh. Pinatay na rin niya ang ilaw at electric candle lang na kinalat pa niya sa sahig, sa paligid ng kama. Ang iniwan niyang buhay dahil mas mabilis siyang makakatulog kapag ganon. Lalo na't may soothing scent na jasmine flavor na tumutulong para mapahimbing ang tulog sa gabi. Weird! Pero isa yon sa sleeping habit niya na nakakatulong para ma-relax siya dahil sa maghapong trabaho. At masasabi niyang ilang taon na rin yon effective sa kanya, ngunit hindi sa gabing yon. Because simply thinking that woman keeps him awake. Sa unang pagkakataon nawala ng bisa ang sleeping ritual niya. Shit! Why can't you leave my mind? Bumangon ulit siya at lumipat ng pwesto. Sa paanan naman ang kamang ulo niya. Pero sa pagkakataong yon dumapa siya at binaon ng mukha sa unan. Tumuwad pa na animoy nagdarasal at gumagawa ng ritual. Get out of my mind. Shit! Naiinis niya ng sigaw at parang gusto niya ng pukpukin ng ulo niya. Get out! Get out! Paulit-ulit bulong habang nakabuo ng mukha sa unan. Kung alam niyang ganito ang magiging epekto ng muli nilang pagkikita, di na sana siya pumayag na pumasok to sa buhay niya. Nasa ganong ayos ang binata nang bigla na lang niyang narinig ang malakas na sigaw ng dalaga sa labas ng pinto niya. Ngunit bago pa man siya nakahuma, mabilis nang bumukas ang pinto. Umeko sa loob ng silid ang takot na boses nito. Lalong lumakas ang tili ni Ana nang sumalubong sa kanya ang napakalamig at madilim na paligid ng silid ni Jason. Sa halip may mga kandilang nakapalibot sa kama nito. Nanlaking lalo ang mata ng dalaga nang humayin ang kanyang tingin sa ibabaw ng kama at nakita niya doon ang binatang nakatuwad, tila may binubulong-bulong at wala pang suot na pang-itaas. Kinilabutan siya. Shit! Mangkukulam ba ang lalaking pakakasalan ng kapatid niya? Ito ba may gawa ng pagbukas ng pinto sa silid niya na malamig na ihip ng hangin nang biglang pagkamatay ng ilaw sa balkonahe dahil gumagawa to ng ritual para kulamin siya? Napako sa kinatatayon niya si Ana nang biglang napatingin sa gawin niya sa Jason. Nanlilisik sa galit ang mga mata nitong namumula pa. Lalo siyang nanginig sa takot pero nang makita niya ito mabilis na bumaba ng kama, mabilis din niyang binato ito ng una na hawak niya. Sa pulyon sa mukha nito at saka siya kumaripas ng takbo, palabas ulit sa silid nito. Lord, please, iligtas mo ko sa mangkukulam na yon. Pero sana po panaginip lang to. Patuloy na tili ni Ana. Ngunit bago pa siya makalabas, naramdaman na niya ang malamig na kamay na humawak sa braso niya. Di na siya nakalingon dahil sa sobrang takot. Biglang nawalan ng malay ang dalaga. Narinig ni Ana ang sariling umungol nang maggising ang dalawa. Dahan-dahan siya nagmurat ng mga mata. Nang sumalubong sa kanya ang nakakunot na noo ni Jason ay mabilis pa sa 4:00 bumangon siya na maalala niya ang huling nangyari bago siya nawala ng ulirat kanina. She dropped on her knees and clasped her hands in front of her fiancé. May papikit-pikit pa siyang nalalaman. Jason, please. Huwag mo na akong kulamin. Parang awa mo na hindi ako masamang tao. Nagawa ko lang to dahil... What the heck are you doing? Mabilis na puto nito sa pagsasalita ni Ana habang pinapandilatan pa siya ng mga mata. Anong kulang ang pinagsasabi mo? Are you crazy? I know you're a witch. Nakita kita kanina gumagawa ng ritual sa loob ng room mo. Tumingala siya rito habang magkasalikop ang mga kamay niya. At wag mo nang i-deny dahil may masamang espiritong nagparamdam sa akin kanina sa silid ko. Lalo ng laki ang mata ng binata. Umawang ang bibig nito.
Parang hindi alam kung matutuwa ba o magagalit sa kanya. Ngunit malutong na mura ang pinakawalan niya. Bago siya tinignan ng hindi makapaniwala. Are you accusing me of doing witchcraft? Exactly. Baliw ka na nga. Mabilis na napatayo mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama si Jason at namewang sa harapan niya. Tinignan siya nito ng masama. Sa dami na ibibintang mo sa akin, yun pa talaga? Mukha ba ako mangkukulam? Biglang natigilan si Ana at parang wala sa sarili na patitig sa mukha nito. Kahit siya naman ay napapatanong sa kanyang sarili kung may mangkukulam ba na kasing gwapo nito. Looks can be deceiving. Ika nga, sagot niya kapag kuwan. At dahil ba nakatuwad sa ibabaw ng kama ko? Tapos bumubulong-bulong ka pa. Siguro nagtutsan ka ng spell, no? Saglit na di nakakibo si Jason. Animo may binalikan sa isip. Napailing na lamang ito pagkatapos. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. I don't owe you an explanation. Siguradong epekto lang yan ang pagkahilig mo sa mga horror movie. Naipilig ni Ana ang ulo. Paano niya nalaman na mahilig ako sa ganong genre? Baka pareho kayo ni Ameri na mahilig sa mga nakakatakot na balabas. Sariling isip lamang din niya ang sumagot. Bakit mo ba kasi nasabi na mangkukulam ako? Dahil lang sa mga kandilang nakita mo. Don't tell me hindi ka aware sa mga electric candle at kung para sa ng mga yon. Di rin nakatiis sa Jason na hindi paliwanag ang sarili. Nasa itsura nitong hindi kayang tanggapin ang binibintang niya rito. Mulit ang umupo sa gilid ng kama at umusog papunta kay Ana. Lumayo naman siya rito habang nakaluhod pa rin. At saka hindi ako nagchachant ng spell katulad ng iniisip mo. Hindi lang ako makatulog at inis na inis ako kaya't binabanggit ko ang pangalan. Kumunot ang noo ng dalaga dahil sa kusang pagputo ni Jason sa pagsasalita nito. Pangalan Nino. I looked at her for a while bago ko ikinumpas ang kamay na tila tanda ng pagsuko sa kakulitan niya. Never mind. Basta hindi ako witch. At nasa sayo na yan kung ayaw mong maniwala. Tumayo na ito. Sinoksok ang kamay sa bulsa at saka naglakad papunta sa pinto na silid nito. Kung tatalasan lang ni Ana ang pakiramdam niya, masasabi niyang hindi nagsisinungaling ang binata. Hindi talaga ito witch at siya lamang itong judgmental. Palibasa ngayon lamang siya nakatagpo ng ganito ka-weird na lalaki o kapag natutulog. Huminga siya na malalim. Tinapik-tapik niya ang kanyang dibdib na medyo kabado pa rin. Nang medyo maginhawa na ang kanyang pakiramdam, saka lamang siya bumaba ng kama at sinundan si Jason. Sorry na, natakot lang talaga ako kanina sa room ko kasi bigla na lang bumukas ang pinto tapos ang lamig pa ng hangin. Bigla ring namatay ang ilaw sa balkonahe. Malumanay na paliwanag ni Ana habang naglalakad papalapit dito. Parang bigla tong napaisip sa sinabi niya. Nabanggit sa akin ni Mang Andres kahapon na maraming ilaw daw dito sa bahay ang kailangan palitan dahil malapit na raw mapundi. Baka kasama yung sa balkonahe mo. Paliwanag ni Jason sa seryosong boses. Ang hardinero at parang all-around boy sa bahay na yon ang tinutukoy nito. Tungkol naman sa malamig na hangin sinasabi mo, October ngayon. Natural malamig ang hangin. At ang biglang pagbukas ng pinto mo, sigurado, si Manang Flora lamang yon. Dahil inutusan ko siya kanina na silipin ko siya bago matulog. Okay na. Sana ang mga naunang paliwanag nito. Kumbinsido na siya kahit papaano. Pero ang kinakunot ng noo ni Ana ay ang huling sinabi nito. Bakit mo naman ako pinasilip kay Manang Flora? Gusto ko lang malaman kung talaga nga bang seryoso ka sa pag-aalis sa balutan mo kanina. Putol agad nito sa gusto niyang itanong. Kala ko pa naman dahil nag-aalala ka sa akin. Kumunot ang noo ni Jason. And why should I? Malamang dahil fiancé mo ko. Kapag kway biglang gumuhit ang lungkot sa mukha ni Ana bago siya nagbaba ng mukha. Well, galit ka nga pala sa akin. Kaya imposible yon. Bulong niya sa sarili habang nakayoko ang ulo. Di sumagot si Jason. Ilang segundo pa bago to muling nagsalita. Stop the drama. Gabi na, matulog ka na? Na mag-angat ng tingin, si Ana ay nakita niya itong nakahawak na sa doorknob ng pinto. Huwag ka nang lumabas. Ako nang aalis at babalik ng room ko. Pigil niya kay Jason sa pag-aakalang lalabas ito nang buksan ng pinto. Lalo pa nagsalubong ang kilay nito nang lingunin siya. At sino nagsabi sa iyong aalis ako? This is my room. Kaya ikaw ang aalis at hindi ako. Lihim na napasimangot ang dalaga. Umiral na naman ang kasungitan nito. Intindihin mo na lamang siya, Ana. Tandaan mo, heartbroken yan ngayon dahil sa kagagawa ni Amelie. At nandito ka para sayuin siya, hindi para patulan. Ana pouted.
Aalis naman talaga ako eh. Hindi mo na ako kailangan pang pagtabuyan. Sinulyapan lang niya to sandali bago naglakad. Saka nalagpasan ito. Pero di pa man siya nakakalabas ng pinto, umatras siya pabalik nang may maalala. Huminto siya sa harap ng binata at nagtataka ang mukha. Good night nga pala. Walang ligoy na dumukwang siya at hinalikan ito sa pisngi. At saka siya kumalipas ang takbo pabalik sa silid niya. Ngunit nang mapagtanto niyang kanyang ginawa ng laki ang mga mata niya. Loka-loka ka, Annabel. Ano? Anong ginawa mo? Bakit mo hinalikan ang jowa ng kapatid mo? Nawala ang buong mukha niya na maramdaman siya ng pagkapahiya. Pagkapasok sa loob, agad siyang tumalon sa kama at sinubsob ang mukha sa unan para itago ang kahihiyang nadarama na kahit sa sarili, kinakahiya niya. Ano na lang iisipin ni Jason na yun kapag nagkaalaman na ng totoo, na di naman talaga siya ang fiancé nito pero ang lakas ng loob niya na halikan to. Hanggang pagising ni Anna, kinabukasan, daladala niya ang kahihiyan. Hindi tuloy siya makalabas ng silid kahit kanina pa naman siya gising. Hindi niya kasi alam kung paanong haharapin si Jason matapos nitong nahawakan ng halik kagabi. Wala kang matatapos na misyon kung pagtataguan mo lamang siya. Mariing paalala ni Anna sa sarili. Marahan siyang uminat bago bumangon. Maliligo muna siya bago bumaba para nasa kondisyon siya kapag nagkaharap silang muli ni Jason. Second day niya rito sa mansyon, ibig sabihin, panibagong araw na naman ang kailangan niyang lagpasan sa pamamagitan ng pagpapanggap at pagsisinungaling. Naglalakad na patungo sa banyo niya ang dalaga nang mapatingin siya sa kulay puting vanity mirror. Maraming drawers sa magkabilang side noon. Ang iba nakalock pa. Hindi niya alam kung bakit biglang nakuha noon ang atensyon niya at sumagi sa isipan niya isang mahalagang ibinilin sa kanya ni Mrs. Grayson bago siya nito pinapunta rito. Isa sa mga kaya mong gawin kapag nasa poder ka na ni Jason ay ang paghahanap ng mga bagay na po pwedeng makatulong sa paghahanap namin kay Amelie. Dahan-dahan humakbang ang dalaga palapit sa vanity mirror. Ilang sandaling pinakatitigan niya muna ang kanyang sarili sa salamin. Bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Ayaw niya magalit sa kanya ang kapatid kapag nalaman nito, pinakailaman niya ang mga gamit nito. Patawarin mo ako, kambal, pero kailangan ko talaga tong gawin, alang-alang sa kapakanan ninyong dalawa ni nanay. Kausap ni Anna sa sariling refleksyon, pero si Amelie ang nasa isip niya. Bago niya binuksan at hinalagog ang mga drawer na walang lock para hanapin ang mga susi, ngunit wala siya nakita. Sa halip, isang photo album na may katamtamang laki ang nakita ng dalaga. Binuklat niya iyon. Agad bumungad sa kanya ang larawan kung saan kuha ni na Amelie at Jason. Buhat-buhat ng huli ang kakambal na nakayapos naman sa batok nito. Magkadikit ang mga noon ng dalawa. Habang nakangiti sa isa't isa. Sa tansya ni Anna, hindi pa ganon katagalang kuha ng litratong iyon. Siguro mga 2 buwan na lang kumukha ni Jason ngayon ang pagbabasihan. Di pa ganon kahabang buhok nito kumpara sa larawang hawak niya ngayon. Kumunot ang noo ni Anna dahil kung titingnang mabuti ang ngiti ni na Jason at Amelie, masasabi niyang tunay talagang nagmamahalan ng dalawa. Kitang-kita yon sa mata ng mga to. Ramdam niya ang tamis ng ngiting nakasilay, di lang sa mga labi ni Jason kundi ganon din sa mga labi ng kakambal niya. Pero kung totoong mahal naman talaga ni Amelie ang fiancé nito, bakit nagawa nitong makipagtanan pa sa iba? Di pa niya naranasang magmahal, ngunit di siya naniniwala na mapa-fall out ng ganon kabilis ang isang tao at makakahanap agad ng kapalit sa ganon kaiksing panahon. Habang titig na titig si Anna sa mukha na magkasintahan, di sinasadyang napatingin siya sa puno ng dibdib ni Jason. Napansin niya ang buhay na nunal nito sa parting yon dahil sa v-neck shirt na suot nito. Di naman yun ganun kalaki. Sa pag-aakalang dumilang yon, pinilit niya yung tanggalin sa pamamagitan ng pagkiskis noon gamit ang kuko. Pero kahit anong gawin, wala pa ring pagbabago. Oo nga, ang nunal na yun napansin din niya sa mga lumang litrato ni Jason na nakita niya sa photo album kahapon. Gayunman, di lang niya gaanong binigyan ng pansin. Paano yun nangyari? Napatuwid siya ng tayo at humarap sa salamin para kausapin ang sarili. Maghapon ko siyang nakaharap kahapon pero parang di ko napansin ang nunal na yon. Natural round neck ang shirt niya kahapon kaya di mo talaga yun makikita. Parang wala sa loob, muling binalik ni Anna ang tingin niya sa picture, partikular na kay Jason. Humayin ang mata niya sa mukha nito. The same feeling na naramdaman niya kahapon sa mga litrato nito. Di niya may paliwanag pero parang plain lang, parang wala lang. Oo, humahanga siya rito kahit sa pinakasimpleng picture nito. Ngunit ba't ibang-iba sa nararamdaman niya kapag nagkakaharap silang dalawa?
Kasalukuyang nasa malalim na pag-iisip ang dalaga nang mapaigtad siya dahil sa sunod-sunod na katok mula sa labas ng pinto. Dahil sa gulat kaya't nabitawan niyang picture na hawak at na mapagtanto niya ang pangingialam niya sa mga gamit ni Amelie, nagmamadali yung pinulot ni Ana at saka binalik sa dating lalagyan nito. Binalik muna niya sa tamang huwisyo ang kanyang sarili bago nagsalita ng malakas. "Wait lang po," aniya habang naglalakad papunta sa pinto. Nawala sa isipan niya na soundproof nga pala ang kwarto niya at di siya maririnig ng kung sino mang nasa labas. Kaya siguro gano'n na lang ang pagkabagot na nakalarawan sa mukha ni Jason. Nang pagbuksan niya ito, "What took you so long?" May bahid iritasyon na salubong agad nito sa kanya. Pero wala doon ang isip ni Ana dahil lumipad ng tingin niya sa leeg ng kaharap. Gusto niyang makitang bagay na kanina pang gumugulo sa isipan niya. Ngunit nabigo ang dalagang makita yon dahil naka-round neck shirt ulit ang binata. Kakahanap niya sa nunal na yon nakarating ang mata ng dalaga sa Adam's apple ni Jason. Bigla siyang naparunok nang pagtitig ang ginawa niya sa Adam's apple nito. Nakagat niya ang labi at naramdaman niya ang pagtitig na ginawa niya sa Adam's apple nito. Nag-blush siya na magbawi siya ng tingin. "I'm sorry kung natagalan ako. Nasa banyo kasi ako eh." Di na natuloy ni Ana ang pagpapaliwanag dahil mabilis na siyang hinapit ni Jason sa bewang at walang paalam hinalikan ang kanang pisngi niya. Nanlalaki ang mata niya at parang wala sa sarili. Napahawak siya sa kanyang pisngi. "Bayad mo." Nginisihan lang siya ni Jason nang tumingin siya rito at nakita nito ang pagkamalakamatis ng buong mukha niya.